At sa kabilang balita naman, Itbulaga ng TVG pinadapa ng It's Showtime sa unang pag-ere sa GMA. Kinabog ng bonggang-bongga ng It's Showtime sa ratings game ang Itbulaga sa naging bakbakan nila nitong nagdaang Sabado, April 6. Waging-wagi ang unang pag-ere ng noontime show ng ABS-CBN sa GMA7 matapos itong makapagtala ng 9.6% aggregated ratings mula sa Egypt Nielsen Nutam, GMA7, GTV, A2Z at Kapamilya Channel. Ang Itbulaga naman ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na mapapanood sa TV5 at RPTV ay nakakuha naman ng 4.4 aggregated ratings, meaning mahigit kalahati ang lamang ng It's Showtime sa Itbulaga. Actually, inaasahan na ng marami na matatalbogan ng programa ng pagsanib na puwersa ng ABS-CBN at GMA, ang longest running noontime show sa Asia, dahil inabangan at tinutukan talaga ito ng madlang kapuso. Naging top trending din sa iba't ibang social media platform sa Pilipinas at worldwide ang bawat segment ng programa, kabilang na ang kanilang opening production number. Pak na pak ang pasabog na performance ni Vice Ganda kung saan umupo siya, may special effects lang sa tuktok ng GMA logo sa building ng GMA Network. Hataw kung hataw din ang iba pang host ng It's Showtime, kabilang na sina Ann Cortez, Vong Navarro, Jong Hilario, Karil, Kim Chu, Ogie Alcacid, Ami Perez, Darren Espanto, Jokes Duqueta, Didi Corpus, Ryan Bang, Chucky Gonzaga, MC Lassie, Ayon Perez at Sean Dominguez. Nakijoin naman sa karaoke segment ng Kapuso Stars sina Gabby Garcia, Sanya Lopez, Glyza De Castro, Jillian Ward, Mark Bautista, Christian Bautista, Jake Vargas, Mike Quintos na din sa Monte at Shanti. Isa pa sa nagtrending at nagviral ay ang pagsalang ni Michelle Lee sa Especially For You segment, kung saan nakasama niya ang inang si Miss International 1979, Melanie Marquez. Kapansin-pansin din ang napakaraming commercial ng noontime show last Saturday. Ang tanong, magtutuloy-tuloy kaya ang winning moments ng It's Showtime laban sa Itbulaga? Yan ang dapat nating abangan. Ngayon nga ay simula na ng kompetisyon ng Itbulaga at It's Showtime, kung sino sa kanila ang magwawagi in the end. Kung ang It's Showtime ba ay magpapatuloy sa GMA7 o ang Itbulaga naman ang tatangkilikin ng mga tao. Ito naman ngayon ang inaabangan ng mga karamihan dahil nakikita naman na matagumpay ang It's Showtime sa kanilang unang pag-ere. Ngayon naman inaabangan naman nila ang ikalawang pag-ere nito sa GMA na sana maging matagumpay rin at malalamangan pa rin ang Itbulaga. Pero kung ang Itbulaga naman ang makakalamang ay siguradong hanggang December 2024 na lang ang It's Showtime. At sa kabilang balita naman, speech ni Vice Ganda sa It's Showtime kapariho raw sa litanya ni Daryl Yap. Napag-usapan ni Nanay Christy Fermin at Romel Chica sa Christy Ferminet kanina sa Radyo 5 92.32 FM na ang speech ni Vice Ganda sa It's Showtime ay kinopya raw kay Direk Daryl Yap. Si Vice hindi pa kumikubo kung kinukopya niya yung litanya niya kay Direk Daryl Yap. Ang dami-dami, kalat na yan sa mga dyaryo. Bakit hindi mo aminin at sa mga nagsulat ng speech mo na kinopya nyo ang mga orihinal at litanya ni Direk Daryl Yap? Bakit walang umaangat sa inyo para magsabi ng hindi totoo yan? Nagkapariho lang kami ng mga pahayag, diretsong sabi ng CFM host. May nakausap naman kaming writer din ng mga programa na baka nagkataong pareho lang ang totoong speech ni Vice sa ginawa ni Direk Daryl. Minsan kasi kapag may nababasa tayong maganda, nasa utak natin yon. Kaya kapag nagsusulat ka, minsan maaalala mo yung nabasa mo. Pero hindi naman saktong-sakto yung ginamit na salita doon sa nabasa mo. Hindi maiiwasan na nagkakapareho ng ibig sabihin. Sa iba ng kilala naming magaling na writer ng reality show. Samantala, pinatutuhanan din ni Romel Chica na nanghingi raw si Vice ng jokes sa mga dati nitong kasamahan sa comedy bars at nagbayad ng 1,000 sa bawat joke ang TV host, actress, producer. Sabi pa ni Nay Christy, kung hindi pa namin alam Vice Ganda, humingi ka rin ng ibabato mong jokes sa mga kasamahan mo dati sa comedy bars. Magkano ang bayaran, Romel? Magkatuusan na tayo. Magkano ang bayaran sa mga kasamahan mo ang bawat joke na ibibigay kay Vice? Nakasama kasi ni Vice si Romel sa comedy bars bilang stand-up comedian noong hindi pa napupunta sa telebisyon at pelikula. Ang tinaguri ang Daan Kaboga Bold Star. Sagot ni Romel Chica, ang sabi 1,000 daw per joke, haha. Ayon, tinama din itong si Vice at saka yung mga taga-sulat niya ng speech. Bakit hindi ninyo ngayon kontrahin ang daming nagpapatotoo? Say pa ni Nay Christy.
May mga CFMers ding nagsabing plagiarism ang ginawa ni Vice na sinang-ayunan naman ni Nay Christie. Pero bukas naman ang bandera sa panig ni na Vice Ganda at Daryl Yap tungkol sa isyong ito kung may plagiarism nga ba o wala. At sa kabilang balita naman, Sofia Andres itinanggi na hindi bet na pamilya ni Daniel Miranda. Sa unang pagkakataon ay sinagot na ng celebrity mom na si Sofia Andres ang mga kumakalat na chika ukol sa di umano'y hindi siya tanggap ng pamilya ng kanyang partner na si Daniel Miranda. Sa isa sa kanyang Instagram stories ay binahagi niya ang screenshot ng isang post mula sa Reddit kung saan tinatalakay ang kanyang pagiging missing in action niya sa kasal ng kapatid ni Daniel na si Enrique kay Ila Pangilinan noong December. Lagi nyo na lang akong pinag-uusapan. This will be my first and my last post about this. I love Daniel's family and vice versa. Paniniwala ni Sofia. Pakiusapan niya. Huwag naman sana kayong gumawa ng kwento. Hindi lahat ng chismis totoo, even on TikTok and Reddit. Pero pa ni Sofia, hirap nyo kabanding, but love. Matatanda ang una ng sinagot ni Ella ang tanong kung bakit wala ang aktres sa kanyang special day. Ani ni Ella, may important matter si Sofia, kaya hindi na ito naka-attend ng kanilang kasal. Dahil nga rito ay may mga lumalabas na chika na hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang future in-laws. Para sa mga hindi aware, ang partner ni Sofia na si Daniel ay mula sa angkan ng mga Lawilier. Sa hiwalay na post naman ay naglabas siya ng saloobin tungkol sa kanyang experience, kung saan minamaliit siya dahil sa kawalan ng maraming pera. I grew up working hard for the things I have now. Mahirap talaga pag walang pera. Pag wala kang pera, minamaliit ka at tanga ka. May mga tao that will make you feel that you're nothing and will tell you all your flaws, say pa ni Sofia. Pagpapatuloy niya pa, a lot of you were saying, laos na yan, magagamit yan, hindi pa kasal yan, may anak lang yan, hindi naman invited yan. I don't feel comfortable sharing this with you dahil baka sabihin papansin. But this is how I feel and I want you to know that it also bothers me. Lahat pa niya. Madalas siyang misunderstood dahil sa kanyang pagpapakatotoo. Pero alam ng mga tao at mga nakakakilala sa kanya ay alam ang katotohanan. I am always misunderstood for being so real. The right people and my real friends will know. I am not giving random strangers the power to destroy me. Sabi pa ni Sofia. Kumakalat na chika ukol sa di umano'y hindi siya tanggap ng pamilya ng kanyang partner na si Daniel Miranda. Sa isa sa kanyang Instagram stories ay binahagi niya ang screenshot ng isang post mula sa Reddit kung saan tinatalakay ang kanyang pagiging missing in action niya sa kasal ng kapatid ni Daniel na si Enrique kay Ila Pangilinan noong December. Lagi nyo na lang akong pinag-uusapan. This will be my first and my last post about this. I love Daniel's family and vice versa. Paniniwala ni Sofia. Pakiusapan niya. Huwag naman sana kayong gumawa ng kwento.